Dalawang alkalde ang nahaharap sa disqualification ng COMELEC dahil sa umano'y residency issue at alegasyon ng vote buying. Kanselado rin ang COC ng isang gobernador dahil naman sa material misrepresentation. Ang kanilang mga tugon sa agenda report ni Joash Malimban. Ineligible to be elected as mayor of Tarlac City. Yan ang hatol ng COMELEC Anbanc sa kaso ni Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit. Sa isang October 22 desisyon, sinabi ng COMELEC na bigo ang kampo ni Yap Sulit na patunayang isa siyang residente ng Barangay Tibag sa Tarlac City o ang lokalidad na aniyay kanyang domicile o itinuturing na tahanan. Ayon sa poll body, lalabag ito sa Section 39A ng Local Government Code kung saan sinasabi na residente ng kanyang masasakupan for at least 1 year preceding election day dapat ang isang tumatakbong kandidato. Base raw sa pinagsama-samang testimonya ng mga testigo, kabilang na ang ilang barangay officials, barangay health workers at kahit ang isa sa mga umano'y political allies ni Yap Sulit, sinabi na hindi naninirahan dito ang alkalde. Sinabi rin sa resolusyon na ang property umanong sinasabi ni Yap Sulit na kanyang tinitirhan ay natuklasang isa lamang warehouse. Pero ayon sa kampo ng alkalde, kagulat-gulat ang naging desisyon ng COMELEC Anbanc. Una na kasing ibinasura ang petisyon sa division level. Ayon sa isa sa mga legal counsel ni Yap Sulit na si Attorney Ray Christopher Fajardo, tila ibinase lang ng COMELEC ang kanilang desisyon sa mga affidavit na hawak ng petitioner. Yung testimony nila, sir, ang tinestify lang nila, walang bahay dyan, warehouse lang. Samantalang yung mga nag-testify or nag-execute ng affidavit for Gov. Susan noon, Mayor Susan, is pumupunta kami dyan. Nakikiselebrate nga kami tuwing may okasyon. Pinapatawag nga niya kami. Mga barangay officials po ito at mga residente rin po ng Tibag at mga kapitbahay po niya. Ibinahagi rin ni Attorney Fajardo sa Bilinary News Channel ang ilang litratong isinumite nila mismo sa COMELEC na nagpapatunay umano na dito nakatira si Yap Sulit. Makikita sa first floor ang itinuturong warehouse area. Sa ikalawang palapag naman nakalagay ang umano'y kitchen area, isang walk-in closet at isang bedroom. Ayon sa COMELEC, bigo ang kampo ni Yap Sulit na i-authenticate ang mga isinumiting litrato dahil wala raw itong kalakip na affidavit na nagpapakita ng source at circumstances kung kailan ito kinuha. Ayon sa kampo ni Yap Sulit, magpapasa sila ng petisyon sa Korte Suprema na humahamon sa naging desisyon ng Anbanc. Lagi nang sinasabi yun, let's protect the will of the electorate. Dapat yun yung bigyan ng pansin. Hindi lang yung posisyon ko yung at stake dito. Kung hindi pati yung mas lalong-lalo na yung mga bumoto sa akin at nagbigay ng tiwala sa akin. Samantala, naglabas din ng desisyon ng COMELEC First Division na nagdidiskwalipika kay Cabuyao City Mayor Dennis Hain dahil sa vote buying allegations. Kinansela naman ng Second Division ng Certificate of Candidacy ni Albay Governor Noel Rosal dahil sa material misrepresentation. Subject for motion for reconsideration ang dalawa at maaari pang iakyat sa COMELEC Anbanc. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinary News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.